Wala pa, wala kaming idea kung ano talaga to. Basta, ito, sabi ko nga, beyond your imagination, ang magaganap. Basta Beyond ho, your imagination, my may God. magaganap beyond your imagination. Ano kaya yun? My God. Eh, yung iba Nakaka-excite excited naman. na, oh. Excited na ho ba kayo malaman? Hindi ko alam kung ano ho Amen. ang ganap. I just want you to be happy, even thought I'm not ready. It's okay if you leave me, I just want you to be happy. Good afternoon, guys. Naku, pangalawa ko na yata to. Alam niyo guys, makibalita tayo sa kaganapan kung bakit itong lahat ng DDS na vloggers ay pumunta lahat sa Davao. So far, kung makikita natin, nandoon na sila sa kasalukuyan na talagang nakatagpo na nila si Pastor Apollo Kibuloy at saka si former President Duterte. Makikita nyo sa picture guys, andyan dyan si Boss Dada ng Banateros, andyan dyan si tawag dito Banat Bay, si Couch Oli, si Bisdak Pilipinas nandiyan yan din guys, at saka si eto si Brothers Travelers. So far nandoon silang lahat pero may naka-post doon na parang kasama yata nila si Attorney Trixie. Hindi ako sure pero may post kasi si Couch Oli regarding Attorney Trixie, Mark Lopez, um, at marami pang ibang mga DDS. So, ano ba ang pinagmulan nito at ano bang ka-excitement na inaabangan ng mga taong bayan tungkol sa bagay na to? Ito po kasi guys, nag-start ang istorya na to ay ang yung matunog na People's Initiative. Nag-umpisa po ito doon na nagkaroon ng mga pirmahan tungkol sa People's Initiative na babaguhin ang konstitusyon na nabalitaan nila o hindi ko alam kung sino ang resource ni Pangulong Duterte na ayon sa kanya ay hindi talaga ang purpose ng pag-change ng constitution ay para pahabain ng term ng kasalukuyang government. Yung termino ng kanilang posisyon, like 'di ba ang term ng president is only 6 years up to 2028 and then magkakaroon na ng botohan. So, kung hindi satisfied yung mga tao sa kanya, so mayroon tayong tinatawag na cleansing process, yung election, kung saan pipili na tayo ng deserving at hindi na natin iboboto yung hindi karapat-dapat. So far, si President Duterte, si President Marcos kasi hindi na pwedeng tumakbo next election kasi nga meron tayong constitution na ang president ay 6 years, one term lang. So, kaya nga po itong pinagdududahan nila na ang People's Initiative ay ang pagbabago ng konstitusyon para pahabain ang termino ng kasalukuyang administration. Kaya po nagkaroon ng Maisog Leaders Rally sa Davao noong January 28. At noong February 25, nagkaroon uli ng Maisog Leaders not for sale sa Cebu, February 25. At ngayon merong plano na magkakaroon uli ng rally naman dito sa Luzon. Pero wala pa silang binibigay na date. Pero ang place ay sa Bulacan. So far, meron na po kasing nakapost si Mayor Baste. Ang Maisog Leaders ay gaganapin sa Bulacan. So, inaantay pa po natin kung kailan gaganapin ang Maisog Leader sa Luzon. Pero so far sa ngayon, matapos makatanggap ng threat according kay Pastor Kibuloy based dun sa kanyang statement, na siya ay nakatanggap ng threat na ang government na to ay nakipagsabwatan na sa FBI at siya ay pipiliting makuha at maaari siyang ipapatay. So, siya ay nangangamba sa kanyang buhay. Kaya siya ay naglabas ng official statement, live, I recorded official statement. And then, dahil doon, sobra siyang nasaktan sapagkat hindi kaila sa lahat na si Pastor Apollo Kibuloy ay isa sa talagang sumuporta kay President Bongbong Marcos sa kanyang presidency.
And even yung kanyang platform na SMNI talagang ginamit niya sapagkat nung mga panahon ng kampanya ay talagang parang isinusuka ang mga Marcos. Talagang lahat ng paninira ay talagang natatanggap nito ni President Bongbong Marcos sa lahat ng iba-ibang mainstream media. So inopen ni Pastor Kibuloy yung kanyang TV network, ang SMNI, para doon na gumanap ng mga debate at para mabigyan ng proteksyon at mabigyan ng patas na tawag dito na um, ano ang bawat kandidato, patas na pagtrato ang bawat kandidato. Kasama na po si President Bongbong Marcos doon. So naging successful naman po at talagang sinuportahan ni Pastor Kibuloy si President Bongbong Marcos. Kaya nga po sa kanyang presidency, kahit sino ay hindi talaga mag-iisip na dadanasin po ni Pastor Apollo Kibuloy ang nararanasan niya sa ngayon dito sa government ni Bongbong Marcos. Unang-una po, yung nagtanong po si Ka Eric at saka si Doc Lorraine regarding dun sa 1.8 billion na budget travel expense ni Speaker Romualdez. Ang nangyari po, nagkaroon ng subpoena para dito sa mga anchor ng SMNI at sila ay pinatawag doon at nang hindi nila sabihin kung saan nanggaling yung information na kung sino yung resource person na nagsabi sa kanila ng information na yon, ay sila ay kinontempt. Sila po ay kinulong sa Congress. Subalit nung gumawa ng manifesto ang mga PMAyer, sila naman po ay pinakawalan. At hindi po dun natatapos, nagkaroon naman po ng relasyon, sorry guys, nagkaroon po ng resolution, manifestation ba yon? Basta gumawa siya ng document si Migs Nograles, Congressman Migs Nograles ng Davao, at isinubmit niya po requesting NTC to suspend po yung SMNI. So in other words, after that request of Congressman Migs Nograles na suspend po yung SMNI. At bago po at bago po ang suspension ay na-suspend na muna yung gikan sa masa ni President Duterte, ni former President Duterte, at yung laban kasama ang bayan nila Doc Lorraine at saka ni Ka Eric. So, ayun po, ang mga taong bayan, syempre, nagtataka, bakit ang ura-urada, bakit nagtataka po ang taong bayan, bakit ang bilis? Parang wala naman pong nakitang violation pa, hahanapan pa lang daw po bali yung sa interview kay Migs Nograles, parang pinasuspend muna habang hinahanap pa kung ano yung violation ng SMNI. Parang napaka-unfair po, napaka-injustice sa freedom of the press ng SMNI na sila ay pinahinto na wala naman pong nakita pang violation, hahanapin pa lang daw po. And after that, tuloy-tuloy po ay nagkaroon naman po ng reklamo sa Senado at para kay Pastor Kibuloy. Talagang dinudurog po eh. Dinudurog po yung SMNI eh. SMNI, siya po ay, ang founder ng SMNI ay si, kung hindi ako nagkakamali po, i-correct niyo kung nagkamali ako, ay si Pastor Apollo Kibuloy, or part siya ng SMNI. And then, si Pastor ay kinasuhan na rin dahil sa kasong rape at kung ano-ano pa. Marami pong isinama si Senator Risa Hontiveros ng mga witnesses na pinagsalita niya sa Senado. At tuloy-tuloy na rin po habang hinihiring na rin po sa ngayon yung termination ng franchise, correct me if I'm wrong, ay nahanapan po ng mga violation ang tawag dito, ang franchise nitong SMNI sa Kongreso habang hinihiring naman si Pastor Kibuloy dito sa Senado. Kung makikita nyo, parang sabay-sabay yung binigay na kaso kay Pastor Kibuloy. Ano ba ang naging kasalanan ni Pastor Kibuloy after na talagang ibinigay niya ang lahat na suporta kay President Bongbong Marcos? Ang mga taong bayan po ang nakikita dito ay si Pastor Apollo Kibuloy po ang best friend po ni President Duterte, at si former President Duterte po, siya po ang nagsalita against sa Congress dahil sinabihan niya the most rotten
agency itong Congress dahil ang liquidation po ay hindi via receipt, kung hindi ang liquidation ay via signature or certification. So, pag magpakita sila na sinertified nila na ito yung nagastos namin, ay tama na yun po ang nasa resolution number 10. Ang resolution number 10 po ay 2015, if kung hindi ako nagkakamali, yun po ay ipinasa ng Senado noong 2015. Kasama rin po doon si dating Senator Bongbong Marcos, sa nag-approve noon sila Senator Ping Lacson at marami pang iba. So yun po yung binuo noong 2015. um hindi, hindi ko alam 2011 or mga 2011 siguro, mga gano'n. Yun po ang nabuong resolution. Kaya po, ang liquidation ngayon, 'pag mag-liquidate po ang Congress, including na po ang Kongreso at ang Senado, ay through certification lang po. So yun po ang question ni President Duterte, na ikinagalit naman po ng Congress. Pero bago po gumawa ng ganyang statement si President Duterte, ay nagkaroon po kasi ng sunod-sunod na atake kay VP Sara sa Congress. Ayun po yung tungkol sa confidential fund, na yung 125 million na ni-request ni VP Sara sa Office of the President nung June or July, na ni-release naman ng Office of the President nung December, which is matatapos na yung term. Pag hindi yun nagamit or na-disburse, ay babawiin yun, babalik sa treasury, at magiging pangit pa yung tawag dito, yung image ng Office of the Vice President, kasi hindi siya marunong mag-handle ng projects, kaya yung kanyang budget ay bumabalik dun sa treasury ng Pilipinas. So yung po ang nangyari, pero so far naman, wala naman naging reklamo po ang COA o Commission on Audit regarding dun sa 125 million, kasi liquidated naman po yan at submitted naman po yan sa COA, at makikita naman po yan sa online na Vice President, Office of the Vice President. Pero po, dun sa Congress, sunod-sunod po yung tira sa kanya ng mga Makabayan Black. Sinabi sa kanya na bakit yung 125 million na gastos lang niya in 11 days or 19 days, ganun daw. So parang how many million per day, yun ang pinalabas nila. Pero so far po kasi, nagtrabaho ako sa tawag dito, construction firm. Ang tawag dito, ang pagpa-process ng project, habang hindi pa bumababa yung SARO, pinaprocess na po yan. Dumadaan yan sa bidding and all that, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Habang yung inaantay pa yung national budget dyan, though kung may allotted naman yan, kasi pinramis na, so may nakaalat na, pero hindi pa bumababa. Yung proseso po ng mga documentation po, ginagawa na yan. So, bago bumaba yung pera, ay naka-ready na yon, yung SARO, naka-ready na. So, isasalpak na lang po sa mga SARO yung mga amount na nandoon. So, madi-disburse po yan kahit one day, kahit hindi 11 days, kahit one day lang madi-disburse yan. So, pero hindi po yan one day ginastos, kasi yan yung proseso niya nag-start pa nung inapprove na ni President Bongbong Marcos na marireleasean siya ng ganung amount. So nung inapprove na yan, so itong VP Sara, syempre syempre nagpa-bidding na yan, or ng mga project. Nagpa-compute na siya ng mga project na iiksakto doon sa marirelease. So para pagdating nung pera, isushoot na lang daw yun sa SARO, kumbaga parang ibabayad na lang yan dun sa mga contractor. Kasi kami ganun ang nangyayari, inaabonohan muna namin nasa isang contractor ako, nagtatrabaho. Pag na-approve na sa amin yung isang project through bidding, ang mangyayari niya, nag-aabono na po kami. Nag-i-start na kami ng project. Tapos magbibiling kami based dun sa na-accomplish namin kung bago dumating yung baba ng pera ay ilang percent na yung accomplish. Kunwari 90%, yun na ang babayaran sa amin ng City Hall.
ayun ang ma-check na marirelease sa amin. So, ganun ang nangyari doon. Kaya, pagdating nung, dahil na-process na yun, from June, na-process na yung mga bidding, na-process na kung kani-kaninong contractor, mapupunta yung ganitong mga project. Though, ang doon is confidential fund, yung naging question doon. Kasi kung confidential fund nga naman yun, ay hindi dapat dalhin sa mga project. Pero, hindi natin alam kung anong proseso ang ginawa ni VP Sara. So, maaaring yung iba ginamit talaga doon as intelligence and so on and so forth. The rest, talagang alam ko, ginastos niya sa, which is yun nga ang medyo kino-question doon kasi confidential fund is not really for the uh, pagpapagawa ng mga satellite. Kasi napakadami ng pinagawang satellite ni BP Sara at yung iba talagang pera ay itinulong para sa may mga libreng sakay pa doon siyang nilagay doon in medical mission para mga ganon. Kasi syempre, pagkaupo mo, wala pang budget talaga yung Vice President Office noon or Office of the Vice President. So talagang kung ano yung available na budget, yun muna ang ginamit. So, kaya ang nangyari, nagkaroon ng medyo confusions gawa nga yung term na confidential fund. So far, natapos din nung issue tungkol doon. Ang sumunod naman na naging issue kay BP Sara ay ipapa-impeach. And then after that, nung issue ng impapa-impeach, so wala rin nangyari na impeachment kasi hindi naman impeachable si VP Sara kasi napakaganda nga ng performance niya and even si President Duterte, sinabi niya, bakit siya yung impeach? She doesn't deserve to be impeached, sabi ni President Marcos. So, nakalagpas na naman yung issue ng impeachment. Ang sumunod naman ay yung ICC. Yung tungkol naman sa pagdawit kay BP Sara, una sa impeachment, pagpapa-impeach sa kanya, and then idinamay na rin si BP Sara doon. And then medyo tumahimik yung issue doon at ang naging kaganapan naman ay si Kibuloy. At bago dumating yun na ito si yung mga vloggers, halos na take down yung kanilang mga Facebook page, kagaya ni Maharlika, ni Banat Bay, ni sino pa ba si Sas. So, yun yung mga nangyari. And then sumunod na, eto na, yung tawag dito, itong SMNI, bali na question na yung mga speaker nila or yung anchor nila na si Ka Eric at saka si Doc Lorraine Badoy na question na bakit sila nagsabi with regards dun sa 1.8 billion na budget sa travel expense ni speaker. So, pinatawag sila nagkaroon ng hearing at sila ay na-contempt, nakulong sila sa Congress, which is later on dahil sa manifesto nitong tawag dito ng PMA sila din ay nakawala. Pero very kasi naging dramatic din yung issue ng pagkakakulong ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy kasi ang naging kasalanan lang nila nung tinatanong sila kung sino ang resource person nila dun sa naging kung bakit nila nasabi na ganitong halaga yung nagastos ng Congress, ng speaker dun sa travel expense niya, ay hindi naman pwedeng sabihin kasi pinoprotektahan din nila Ka Eric itong kanilang resource person na ang ayon sa kanila ay galing ay taga-Senado. So in other words, natapos din yung issue doon sa pagkakakulong nila Ka Eric, pero kung makikita mo doon, kung mababasa mo yung mga comment ng mga tao habang nanonood sila ng hearing doon sa Congress, hinihearing yung sila Ka Eric kasi sila yung mga anchorman or anchorwoman nitong SMNI. Grabe yung init ng mga comments kasi nandoon nang nakalagay, marami doon galit na sila doon sa mga congressman. Ang dami rin nagalit doon kay Congresswoman Nograles. Talagang makikita mo na yung mga tao talagang tinutukan maigi yung hearing sa Congress na yun ang pinag-ugatan kung bakit unti-unti nang nawawalan ng gana at ang mga tao sa government. At ang kino-question kasi ng mga tao dito, bakit ganito na ang nangyayari na mga pagkakaroon ng abuso kasi bali ang naabuso dito yung human rights nila
or yung freedom of speech nitong dalawang anchor ng SMNI, si Ka Eric at saka si Doc Badoy. But then, ini-expect kasi ng tao na pwede pa namang ma-resolve yung ganong issue. Kailangan na rin kasing mamagitan ni President Bongbong Marcos. Ini-expect nila na, parang may mali or something, tigilan yan. Bakit, ano na lang sasabihin sa atin ng tao, itong government natin, ganito. Bakit hindi na tayo nagiging makatao? Baka sabihin ng mga bumoto sa akin, inaabuso ko na o tinaalisan ko na sila ng karapatan para magsalita. So, pwede naman i-stop yung abuses na nangyayari sa Congress. Pero up to the up to today, ang dami nang nangyari. Nandiyan na rin yung naghahamunan ang mga taga-Congress, inahamon na yung mga senador just dahil na pumasok na yung PI or yung People's Initiative ngayon. So still tahimik pa rin ang ating pangulo. Though nagpa-meeting naman siya tungkol diyan sa People's Initiative na yan. Minute up niya si Senate President Zubiri at saka nandoon din sila Speaker at kung hindi ako nagkakamali nandoon din si Congressman Sandro and others, basta may mga iba pang mga present dun sa meeting na yon. At napagkasunduan nga nila since divisive yung People's Initiative na wala naman talagang nag-initiate na tao, pero pinalabas nilang People's Initiative, ay gustong mangyari ni President yung gawin na lang pag-usapan na lang nila ni Speaker at saka ni Senate President yung changes na gagawin nila sa Constitution. Kasi bigla nang pumasok parang ang bilis ng turnover kasi una 'di ba yung mga Duterte talagang parang gustong sirain pero hindi talaga nagtatagumpay kasi masyadong matatag ang foundation ng Duterte dahil dun sa 6 years performance ni President Duterte na talagang napakaganda. Na contain niya yung crime, yung drugs talagang ang laki nung mga sumuko na mga nagda-drugs noon at napakulong yon. Tapos nag-lessen talaga yung mga crime at saka naging matiwasay talaga ang kalye. Nabawasan yung mga drug addict, drug puser. So in other words, grabe at dumating yung pandemic, dumating ang bagyo, dumating ang mga lindol, ang daming trahedyang dumating pero ang kanyang build projects ay halos na kumpleto niya except na lang yung late lang na-approve na which is to be continued nitong term ni President Bongbong Marcos. Pero the rest talagang natapos yung mga bagay-bagay na dapat tapusin dun sa termino niya. So napakadami, marami siyang nagawang mga infrastructure project, maraming na bigyan ng mga titulo, maraming na increase ng sahod, ang teacher, ang mga pulis, ang mga sundalo. So ang daming na-achieve ni former President Duterte. Kaya anumang mga paninira sa kanya sa ngayon ay talagang para siyang merong harang na bakal, hindi siya madaling itibag. Dahil yung mga tao ganun ka-solid, ganun katindi ang pagmamahal, ang pagtitiwala kay President Duterte. So ang nangyari ngayon dahil nga hindi nila kayang tibagin ang mga Duterte, so bigla silang nagkaroon ng change of plan. Nagkaroon bigla ng People's Initiative, which is yung People's Initiative ay wala naman talagang nag-initiate. So naging political initiative kasi pasikretong nagpapirma sila sa mga tao at gamit ang ayuda na para magkaroon sila ng ito hindi galing sa akin, ayon ito kay former President Duterte na ang plano nila na paggalaw sa Constitution ay para i-extend yung kanilang term. Kasi sa ngayon ang term limits ng president is only 6 years. So, yun ang gusto nilang galawin kasi parang siguro nararamdaman na nila na yung mga tao ay talagang ang mga Duterte ang gusto na mag-lead dito sa bansang ito. At si VP Sara ay nananatiling number 1 sa lahat ng survey kahit na binugbog na ng lahat ng klaseng paninira hanggang sa panlalalaki na isiningit na rin. Pero hanggang ngayon nananatiling number 1 pa rin si VP Sara at nananatiling matatag ang respeto ng mga taong bayan sa mga Duterte.
At ngayon inaay na ng mga tao si Baste to become a future president kasi nakikita nila yung tindig, nakikita nila yung tapang, yung alam mo yung pagdedesisyon, kitang-kita nila yung galaw, yung pananalita, kung gaano din siya straight siyang magsalita. Talagang prangka. Kitang-kita nila yung kanyang pagiging matapang pero makatao. Kitang-kita ng mga mamamayan itong feature, itong mga katangiang ito ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak na si Baste. Kaya ngayon, talagang makikita mo na uh, talagang pag hindi hindi humihinto, talagang gusto talaga nilang tibagin. So since hindi nila kakayanin, kailangan nilang i-extend ang term limit. So yun ang nangyayari ngayon kaya nagkaroon yan People's Initiative. Subalit hindi yan inamin. Hindi yan inamin. In spite na lumabas sa mga Senate hearing, makikita sa Senate hearing na uh, ano man ang gawin nilang pagtanggi na hindi involved si speaker, lumalabas talaga, talagang kitang-kita. Sabi nga ng mga nagko-comment, kahit na grade 1, kahit na kinder, alam na talagang si speaker ang nasa likod. Kasi at saka yung bilyon-bilyon na pera, hindi kakayanin yun ng isang ordinaryong tao except na lang kung may panggagalingan na malaking pondo. Pero in spite of that, so walang pag-amin na nangyari. Pero si President Duterte, hindi siya naniniwala. Sinabi niya talaga na tumatanggi, yung idini-deny pa nila, pero hindi nila maloloko ang taong bayan. Yan talaga ang pinakamotibo nila, i-extend yung term, kaya gusto nilang pakialaman ng konstitusyon. So, kaya yan nagkaroon ngayon ng rally. Itong rally na to, hindi para manggulo o kumalaban sa gobyerno, kung hindi itong rally na to ay para pigilan yung pagkakaroon ng extension kasi unang-una ang mga tao ay hindi na satisfied sa mga kaganapan, hindi na satisfied sa performance ng government. Unang-una, lahat ng pinangako ni President Bongbong Marcos ay walang natupad kahit isa. Unang-una, yung pagpapababa ng presyo ng bigas hindi natupad. Yung sabi niya sa OFW, ang sabi niya, magiging ano na lang yan, choice na lang nila kung gusto nilang dun magtrabaho. Pero hindi na sila obligadong pumunta kasi ang pangako niya magkaroon na ng stable na trabaho or hanap buhay ang mga OFW dito sa Pilipinas. Kasi nasabi nga niya na ayaw niya nang naghihiwalay nga. Kasi pag naghiwalay yung, 'di ba, yung family, parang hindi nagiging maganda sometimes nagkakaroon ng mga incident na nagkakahiwalay and so on and so forth. So ang pangarap talaga ni President Bongbong Marcos is to stability ng work dito sa Pilipinas. Tapos ang ipinangako din niya yung food security. Pinangako niya yan eh. So ang sabi pa nga niya, farm to market para nga kung ano ba kabilhin na ng government yung kasi 'di ba noon panahon ng father niya merong tinatawag na ano ba yun, kung saan binibili yung product ta's binibenta ng mura sa mga tao. So yun talaga ang inasahan talaga ng mga tao. Hindi hindi at isa pa, yung ang sabi niya friend to all, walang papanigan na bansa o hindi papanig kay Amerika ay hindi papanig sa diplomasya. Though meron tayo kasing alliance with America, but then hindi naman natin aawayin siyempre si China. So kaya lang sa ngayon nung umupo siya, ang nangyari, nagpalagay siya ng napakaraming EDCA site. So, doon naman, sobrang na-turn off yung mga tao dahil hindi na naman niya nasunod yung pangako niya na wala tayong kikilingan. Kasi nagkaroon ng conflict kasi doon sa desisyon ni President Bongbong Marcos kasi pag naglagay ka ng EDCA site, yung parang ang feeling naman ng China is parang nag-aano tayo kay Amerika para just in case kasi ang sigalot kasi ng Amerika is the Taiwan. So ang nangyari ngayon, mas lalong lumala. Though before kasi may mga abuses din naman, hindi ko naman tinatanggi. Talagang abusive din naman kasi tong China. Talagang bully. Talagang sobrang bully rin naman talaga tong China. Pero hindi mo naman masasabi na maka-China si Pangulong Duterte. Diplomasya kasi ayaw niya na magkaroon ng gera. Pero kung matatandaan ninyo, ilang bang mga helicopter, submarine,
alam ko may jet pa yata eh, nag-i-start na mag-invest sa mga war sea vessel, and then yung um, tawag dito plane. Alam mo yun, nag-i-start siyang mag-invest. Di po ba, may mga dumating na galing sa, hindi ko alam kung Germany, basta may mga dumating na mga, ano, tapos alam ko dapat may mga paparating pa. Hindi ko lang alam kung natuloy pa yon. So, nag-i-start siya mag-invest kasi ang plano niya, magiging maganda, so far, ganun lang muna siya. Cool lang muna siya sa relationship natin sa China. Kasi hindi pa tayo ready. Pero habang usap siya, nagkukulang muna siya, pero nag-o-order na tayo ng mga warship, nag-o-order na tayo ng ano. Dumating lang kasi yung pandemic. Kaya instead na mapunta yung iba dun sa mga pang war vessels natin na napunta sa mga ayuda. So yun ang nangyari. Pero ang pinakamaganda lang talaga sa mga Duterte is talagang makikita mo na hindi naman perfect kasi may corruption pa rin. Pero hindi gano'n kagarapal, hindi gano'n ka talagang rampant talaga ng harap-harapan talaga yung corruption. Kasi meron eh, 'di ba masyado nating binatuykos noon yung tungkol dun sa Department of Health. Department of Health, dun nagkaroon ng sobrang corruption gawa nga ng siyempre yung pandemic. So, dun talaga nagamit maigi yung pandemic kaya nagkaroon ng corruption. Pero, ah ay hindi hindi gano'n kasing kagaya ng ngayon talaga, na talagang yung pera sa PCSO naglalabasan ng gano'n-gano'n parang imposible na kasi na araw-araw na lang may nananalo. Parang hindi natin alam pero talagang yung mga tao hindi naniniwala, sa mga nangyayari. At saka ang 27 billion na bigla na lang lumitaw na wala naman daw sa usapan niya ng lower house at saka ng Senate, ay bigla na lang after ng BICAM ay lumitaw na mayroon na palang akap. Tapos itinanggi naman, sinita 'to ni Senator Amy, pero sinabi naman ng mga kongresista nakapirma si Senator Amy. Kaya dito nagkaroon pa rin ng confusion. Kaya yung ibang mga tao sinasabi traitor si Senator Amy, yung iba naman naniniwala kay Senator Amy na hindi niya alam yung tungkol doon. Mayroon kasi siyang parang automatic signature or something blah blah blah, which is medyo nahihirapan din akong intindihin yung bagay na yon. So in other words, ganito yung mga nangyayari. Tuloy-tuloy yung banat sa partido ni Duterte. To the point na si Pastor Kibuloy talagang sobra na ditong ano, dahil siya, hindi lang yung SMNI talaga ang dinudurog, pati na rin yung pagkatao niya. At nanganganib na rin na makumpiskaw, nanganganib na rin yung property ng kingdom. So, ang pinaka-latest action ni Pastor Kibuloy, dahil nga sa nangyayari na ito, parang collateral damage nga si Pastor Kibuloy dahil nga friend siya. Kasi kung sisirain lahat ng mga connected kay President Duterte o sa mga Dutertes, isa si Kibuloy sa pinakamalapit na best friend ni um, former President Duterte. Kaya talagang grabe din yung dinadanas ngayon ni Pastor Kibuloy. Kasi kung tutuusin, bakit titirahin si Pastor Kibuloy? Siya ay tumulong noon sa eleksyon. Siya rin yung nagbigay ng platform kay Bongbong Marcos. Pero bakit ganito dinadanas niya? So far kasi, sa kagustuhan kasi nila na mag-stay in power at ayaw nila na merong malakas, ayaw naman kay Senator Amy, ang state kumbaga yung Amerika daw ang may pakana niyan. Kumbaga yung consultant from the, sabi pa state something ganyan-ganyan, ang may pakana na kung puwedeng yung pinakamalakas na candidate ay, anuhin na, sirain na habang maaga pa. Kaya sunod-sunod. Kung matatandaan niyo, biglang may nag-commission ng ano, kay BP Sara natatandaan niyo 'yun, yung biglang may nagpa-commission na tawag dito, pa-survey, commission survey ang tawag do'n. Sino kaya ang nagpa-commission survey na 'yun, na lumabas ng the best president na sa susunod after ni Ferdinand, Bongbong Marcos ay si, BP Sara, and then after dun nag-start yung mga sunod-sunod na paninira kay BP Sara. So, maaaring yung nagpa-commission survey noon ay napakana na nung ano,
tawag dito, deep state or basta parang pakana ng Amerika ayon kay Senator Amy Marcos, parang yung consultant. Kasi nga ayaw ng Amerika na ang umupo na presidente ay yung makabayan kasi hindi nila makokontrol. Kasi ang mga Duterte talaga talagang makabayan ibig sabihin nakafocus sila kung ano yung needs ng mga ng mga constituents ng mga mamamayang Pilipino. Wala silang pakialam dun sa sa lahat sa mga kung ano-anong programa nitong kunwari ng Amerika kasi syempre mabusisi si President Duterte. Ayaw niya ng um, pagbigyan yung mga hinihiling ng especially ng Amerika kasi napansin niya na wala naman din tayong napapala. Yun ang sabi niya ni former President Duterte. Sabi niya, 'di ba yung mga baril pa nga, ang sabi niya, yung diniliver sa atin, mga dispalinghado yung mga baril. Kaya malayo talaga ang loob ni President Duterte sa Amerika. So, to continue guys, so ito na nga yun, kaya nagkaroon nga nito dahil sa mga Duterte, kaya ito na involved na rin si Pastor Kibuloy. At dahil nga si Pastor Kibuloy ay nakaramdam na ng threat sa kanyang buhay, kaya ito at napansin na niya na hindi talaga siya lulubayan at ang sabi pa niya sa kanyang official statement na talagang nakipagsabuatan na itong gobyerno na to doon sa FBI para siya ay makuha at talagang sabi pa nga niya baka plano siyang patayin kaya nangangamba siya sa kanyang kaligtasan. Kaya hindi rin siya rin pumupunta sa Senado. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na yung kasing nangyayaring kaso kay Kibuloy. Yung kanyang siya personally hinihiring siya sa Senado, yung kanyang SMNI hinihiring sa Congress. And possible pa na mawala yung pinaghirapan ng kingdom na ano tawag dito, yung hardin, yung talagang dun kung saan dun sila sumasamba. So ang ginawa nila, latest na ginawa nila ay ito nga daw, breaking news nga ito ng mga nakaraang araw na ipinamana. Pero actually hindi naman talaga pamana kay yung mga property nitong Kingdom of Jesus kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kung hindi, ginawa siyang administrator. In other words, kung mayroong gagalaw, kung mayroong magsisita dun sa mga property ni Pastor Apollo Kibuloy, dadaan lahat kay former President Duterte. So wise move sila, 'di ba? So yun so far yun ang pinaka-latest natin at yung rally na halos dun mo doble, nag-start siya just last week at ngayon nasa day 5 na habang tumatakbo ang araw nagdodoble yung mga uma-attend at even yung mga DDS vlogger so far plano na rin na na sumama na rin sa rally at may mga nauna ng mga DDS doon, I mean mga DDS supporters, may mga nauna ng sumama, yung nagdala nga nung napakalaking bandila ng Pilipinas. Ayun, I think yung day 3 yun ginawa, yung nagdala ng ayun, day 3 yun ginawa, yung nagdala ng napakalaking bandila at talagang nag-uumapaw yung talagang kagalakan ng lahat. Kung makikita nyo, very organized yung ginagawang rally. Napaka-discipline, sabay-sabay, halos yung indak nila, yung sayaw nila, napakadami nila. At napakarami din ng mga guests na dumating dung day 3. Marami doon nagsalita na talagang mga nagpapahayag ng kanilang frustration sa ating gobyerno at nagpahayag din sila ng pagnanasa na baguhin na ang sistema ng gobyernong ito. At tuloy-tuloy nga po itong nangyayari at inaasahan pa yung paparating na rally, na pinakamalaking rally dito sa Bulacan ng Maisog Leaders. At itong kaya nga po, dahil ang mga tao ay talagang nakatutok, dahil gustong-gusto na po ng mga tao na mapalitan na po nitong kasalukuyang gobyerno, base na rin po sa mga survey yan, sa mga kalye survey
na ginagawa ng ating mga kababayan na talagang gustong-gusto na nila na kung po puwedeng ibalik si Duterte. Karamihan yun po ang sinasabi, kung puwedeng ibalik si Duterte sa government kasi nga sobrang hirap na ng buhay ngayon, ang dami ng nagkalat na durugista, ang dami ng mga mandurukot. So, nagwi-wish po talaga ang mga tao na ibalik na ang mga Duterte. So, ang mga Duterte supporters, ang mga mamamayan ay talagang nakatutok araw-araw diyan sa social media para malaman kung ano na ang latest na kaganapan. Yung iba nag-aantay lang eh. Nag-aantay lang na kung dumami ang ano, sasabay na rin sila. So far kasi nagmamatiyag lang yung iba. Um, kung ano na ang ano. Kaya ito ngang pinaka-latest ngayon na bigla na lang after nitong paglitaw ni Maharlika sa screen, paglitaw ni Sas doon sa screen sa Liwasang Bonifacio, bigla naman ngayon ang pinatawag naman yung mga ano, mga DDS vlogger at pumunta naman sila sa Davao at yun po ang talagang kaabang-abang dahil ayon kay Brothers Travelers ay ano daw, meron daw silang misyon at talagang ikatutuwa daw ng taong bayan. So, excited na po ang lahat at talaga tayo po ay magdasal, manalangin po tayo na sana po yung minimithi nating tunay na pagbabago sa ating bansa ay makamit na natin sa lalong madaling panahon. Hindi po natin hinahangad na matanggal natin si President Bongbong Marcos sapagkat pwede pa po siyang magbago. Pwede pa po niyang sa pamamagitan ng kanyang ng kanyang pagpupursige na mabago ang sistema, ang mga nangyayari sa ngayon, maaari pa niyang isalba ang kanyang posisyon, maaari pa niyang isalba ang bansang Pilipinas. Only that talagang kailangan niyang i-sacrifice yung mga tao na nasa paligid niya na talagang nag-cause ng sobrang distraction, nag-cause ng sobrang division sa bawat Pilipino. So magnalangin po tayo na pagkalooban ng maayos na disposisyon ng ating mahal na Pangulo at kung hindi man, sana po ay talagang magkaroon po tayo ng lakas ng loob tayong mga mamamayan na tumindig, tumayo para sa ating bayan. Kasi kung hindi po tayo kikilos, ay maaaring mahuli na ang lahat at baka kawawa ang ating mga anak, ang ating mga apo, ay talagang magdudusa at maiwanan natin sila sa isang maling gobyerno. Kaya para sa lahat, magdasal po tayo sapagkat ang Panginoon, pag siya ang kumilos, walang imposible. Yun lang po ang masasabi ko at gusto ko po ibalik kayo dito sa kay Brothers Travelers para marinig natin kung ano at malay mo makakuha tayo ng konting hint kung ano talaga ang mangyayari. Ito guys. Kay Heidi Sacro, Mama, thank you very much po sa sponsored. Ayan. Ingat po kayo, God bless. Parang nasa exciting part na ba tayo? Ito na nga po wala kaming idea kung ano talaga to. Basta, ito, sabi ko nga, beyond your imagination. Ang magaganap. Beyond Basta your imagination, my may God. magaganap. Beyond your imagination. Ano kaya yun? My God. Yung iba Nakaka-excite excited naman. na, excited na ho ba kayo malaman? Hindi ko alam kung ano Amen. ho ang ganap. Basta ho, Serve namin yung warrant of arrest oh, ng ICC. ito. Ano to? Serve namin yung warrant of arrest ng ICC. Sinasalo ka, So, malapit yung ka na ICC sa madulas. akin yung sa Senate. Oo, Sa kanya yung ICC, sa akin yung Senate. ICC yung dala kong papel. Oh, yun. Naku, kinakabahan na raw yung mga bangag nito. Ayan. Grabe, ano ho. Yan. Tinalo ni Boss Dada ang teddy bear. Hindi, ikaw naman. Kaya ngayon ito yung gusto kong kasama. Saan na kayo, boss? Nandito lang po kami sa airport. Titingin lang tayo ng surot, ano? Bro, ikot mo na ako dito, ha. Maghahanap ako ng surot. Baka may mahanap tayo surot dito. Kasi balitang-balita yung mga surot dito, eh. Balitang-balita ako yung mga surot. Kaya, Final call for boarding. Final call for boarding.
Ayan po guys, mute ko muna si Brothers Travelers kasi maghahanap lang naman siya ng surot. So far guys, tatapusin ko na dito yung vlog na to kasi talagang maingat na maingat din po sila sa pagsasalita even dito po kay Banat Bay. So walang ginawa po ito kundi kumain lang. Wala akong mapiga dito eh. Pinanood ko, tinitingnan ko kung ano yung maaari kong makuhang impormasyon sa kanya pero napakaingat po ni Banat Bay. Siguro kailangan talagang mag-ingat guys. Kaya puputulin ko na po ito kasi tingnan niyo po, naghahanap na po ng surot ito si Brothers Travelers at later on maghahanap na rin po ng surot ito si Banat Bay. So hayaan na po natin silang maghanap ng surot guys at talagang kailangan ko na pong i-upload tong video na to. Suportahan niyo po ito guys at maraming pong salamat. Mag-subscribe ko kayo at mag-like. Nagkakanda bulol-bulol na po ako. Thank you so much guys. God bless everyone. Mabuhay po tayong mga Pilipino.